Saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Again, huwag natin pabayaan si VP Inday na apihin na mga tambaluslos. Yun lang po. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. So mga kabanat, napakahabang panahon na nanahimik itong sabihin na natin, Congressman Tevez bilang paggalang. So itong si Congressman Tevez, napakatagal na panahon na nanahimik. Ngayon muling nagpapakita sa media. At yung suportado niya itong si BP Sara at si President Duterte sa panawagan doon sa FIVOL Initiative. No? Ang tagal na panahon mulang naglabas ng warrant of arrest naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Biglang nawala ito sa media, social media niya. Hindi ko na nga nakita yung social media. Ngayon nagpapakita bilang pagsuporta sa mga Duterte. So panoorin natin ito mga kabata. Kumusta mga palangga? Ha? It's been a very long time. Ang tagal kong nanahimik. Pareho lang kami ni Buskulong. Matagal na nahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung pirma nyo, pwede bawiin nyo or mag-execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo. Huwag natin ibenta ang ating pirma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspulong. Tama. Tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa niyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre ako ordinaryong tao, si Buspulong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Oh, sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal ng
iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan or may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Pwede ka ba magreklamo sa korte? Pwede ka ba magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip, dala ng droga, dala ng pagka-under the saya, mahirap yun. Mahirap yun. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino. Sa napag-alaman ko po, hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Sobrang mahal na ng mga bilihin, sobrang taas na ng presyo ng petrolyo, sobra na ang pang-aapi. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Pa-biyahe-biyahe, pa-New York-New York, pa-Europe-Europe, gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, tama pa ba ito? Or tama na? Paano natin ito matutuldukan? Papaabutin pa ba natin ito ng 6 years? Na magtiis tayo ng ganito? Tingin ko, kailangan na natin magkaisa. Samahan natin si PRRD sa kanyang stand na kailangan na ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Parang may tono tong pananalita ni Tevez no? Kailangan pa ba, sabi niya kasi kailangan pa ba natin paabutin ng isang 6 years? So, ibig sabihin parang may gusto siyang ipawatig. Ano 'yon? It's a people power ulit, no? Parang magkaroon ng ganong version ulit. Pero sa akin, titingnan siguro, kung ganun man lang, kung talagang nakikita na may pagkukulang itong si President Bongbong Marcos, siguro hayaan na lang matapos yung kanyang termino kasi 2028, malapit na, 3 years na lang no? Halos 3 years na lang. Mahigit 3 years na lang, matatapos na rin yung kanyang termino. Malay mo, yung mga pangako niya, matupad niya rin, no? Sabi nga ng mga ilan, si President Duterte daw may pangako, yung 6 months, no? Na war on drug, pero hindi nga natupad. At least ang kay President Duterte sinisikap niya, no, na matugunan. Kaya ngayon napakarami hinarap niyang kaso, no, nakarating sa ICC itong ginawa niyang war on drug, kasi yun ang talagang pangako niya nung kampanya niya. So tinupad niya talaga, nga lang hindi niya daw maasahan na napakarami. So si President Bongbong Marcos nangako din about sa bigas na 20%, 20 pesos per kilo, pero iwan ko lang kung gumagawa rin ba ng paraan itong si Presidente Bongbong Marcos na at least ma-achieve niya yung kanyang pangako. Gaya ni kay President Duterte, na si President Duterte, kahit sabihin natin na hindi niya na-achieve yung kanyang pangako, 6 months to 3 to 6 months, hindi niya na-achieve. At least nakikita natin na ginagawa ni President Duterte yung lahat niyang makakaya para maabot niya lang. Hindi ko lang alam, no? President Bongbong Marcos, kung talagang ginagawa niya ba yung ganun ding paraan. At least yung pangako niya na 20 pesos per kilo ay at least kung hindi maaabot, at least sana mababawasan man lang, no? Mababawasan man lang o at least bumaba kahit konti. Kung hindi mo man talaga maabot, kasi imposible naman talaga na 20 pesos per kilo. At least na ano mo siya, na
ginagampanan mo ang trabaho mo kahit di mo maano, yung pangako mo, ika nga. So, tuloy natin itong kay Tevez, mga kabanat. Anyway, sa tanong ko kung saan tayo hihingi ng tulong, seryoso ako, please leave your comments on the comment section below kung saan tayo pwede humingi ng tulong. Sa mga militar at pulis, ako ay nananawagan din sa inyo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRD kagabi, na tulungan ang taong bayan at panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Unang-una, hiling ko sa inyo, hulihin nyo ang mga adik, lalo na ang mga nagbebenta ng droga. At kung pwede, please, pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng cocaine. Lastly, I ask everyone, let us support VP Inday Sara. Huwag natin siyang pabayaan na apihin ng kanyang mga kasamahan or katunggali man sa gobyerno. Si Inday Sara, Daming manok, ha? No? Kahit doon sa abroad mamanok pa rin siya, no? Dahil tumitira ako. at si PRRD at ang kanilang pamilya ang isa sa mga pinakamalaking makakatulong na mabuhay ng maganda ulit ang bansang Pilipinas. Again, huwag natin pabayaan si VP Inday na apihin na mga tambaluslos. Yun lang po. Ito po si Congressman Arnie Tevez, nakikiusap sa inyong lahat. Hindi ito para sa akin, kung hindi para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. So yan, mga kabanat, yun ang kabuuan na pahayag ni Arnie Tevez, no? Doon sa kanyang mga salaysay. Nakikita natin na nanawagan siya, no? At doon sa panawagan niya, sinabi niya suportahan daw si BP Sara dahil alam naman natin na si Inday BP Sara ngayon ay ginigipit, no? Ginigipit din siya. Katunayan, mayroon na siyang kinasuhan din siya, kasama sa kinasuhan sa ICC, no? Talagang politika ang ginagawa kay BP Sara, at itong ICC, mga kabanat, ay talagang ginagamit talaga ng mga politiko, mga mayayaman, mga drug lord siguro, no? Ginagamit para hindi makaupo ang Duterte. Kasi once nga makaupo ulit ang Duterte, halimbawa si BP Sara makaupo pagka-presidente, alam naman natin 6 years na naman magdudusa itong mga drug lord, dahil nga yung paigtingin na naman ni BP Sara yung kontra droga. So ngayon kasi medyo maluwag ngayon. Pansin nyo, pagka ang tao ang presidente walang pake, maluwag, no? Maluwag, walang konkretong kumbaga, unlike kay President Duterte, na si President Duterte pag pinangako niya kasing war on drug, talagang force ng war on drug. Talagang grabeng kampanya. So, umaaray doon yung ngayon sa panahon ni President Bongbong Marcos, di natin alam kung anong priority, kasi si President Duterte, ang pinaka-priority niya, yung pangako niya nakaraan na 3 to 6 months yung war droga. Gusto niyang tapusin, nga lang hindi niya natapos yun. Hasta sa termino niya, at least napakalaking porsyento ang nabawas. So ngayon, medyo napabayaan na. Ayan, buhay na naman, at ngayon ay parang gustong balikan itong si President Duterte. Diba? Itong si Congressman Arnie Tevez, no, nawala, napakatagal na panahon itong nawala, mga kabanat. Iwan ko lang kung saan nagtatago, at ngayon sa kanyang live, narinig natin napakaingay yung mga manok. Di saan kaya to? Diba? Ibig sabihin si Congressman Arnie Tevez, sabihin natin sa ibang bansa, pero andun pa rin, sa bungiro talaga sigurado. No?
no? Sabi ko tayo kasi kahit saan siya bandang magla-live, maririnig talaga natin yung tilaok ng manok, napakaraming manok, no? Okay lang sana kung isa baka yun ay manok na pinaparami kasi ang gaganda ng bahay. Pero rinig mong tilaok ng manok, 'di ba? So, dito meron din pero yung mga manok na ano, nang lumalakad sa daan ng may kasamang inahin, parang yung ano tawag yun, yung nagpaparami ka ba ng manok. So, yun naman na mga kabanat, see you next video.